Kamusta po? And unang-una sa lahat, ako po ay taos puso nagpapasalamat sa mga taong patuloy na um, tumutulong sa akin, sa amin mag-asawa. And salamat po higit sa lahat kay Lord na hindi pa rin po niya ako pinababayaan. Lalo na po kay Divine Mercy. Thank you po. And sa nangyari po dito sa akin, nakita niyo naman po yung post ng, hindi ko nga po alam na nag-post po yung anak ko, na binidyo niya ako gamit ang Facebook ko. Gusto ko po magpasalamat sa mga nag-comment at nagbigay ng prayers online sa comment section ng 2 post ata yun ng anak ko. Ako po ay nag-record higit sa lahat, hindi po humingi ng atensyon, hindi po para sa views, hindi po para humingi ng simpatsya, at kung ano pa pong negative na dapat nyo pong naiisip sa kasalukuyan kung napapanood nyo po itong aking video. Ako po ay naka-admit ngayon dito sa The Medical City, sa bagong ward ng The Medical City. Kabubukas na po nung isang araw daw po nito, kakabless lang. Ito po siya. So, ayan, may patient po sa kabilang room. And maraming salamat po The Medical City for giving us nangangailangan ng quality care talaga, na magkaroon po dito ng ward sa inyo. Napakaganda po. Napakaganda ng serbisyo, lahat po. Magagaling po sila. Maraming salamat. Thank you, Lord. Ako po ay na-admit. Kung nakita niyo po yung video ko, talagang hindi po ako makagalaw nun. Ang nangyari po nung Monday ay, actually nangyari na po nung Sunday. Nakita ko po yung post ng anak ko na binibitch niya ako, na nakablock ako. Yun po talagang hindi na ako makagalaw. At eventually nakabalik po yung sensation ko noon ng within 2 hours. Kaya umukay po ako. Hindi ko po in-expect na maulit po ng Monday. Kasi before po nun, yung aking anak po ay nadaganan yung aking mismo spinal cord, na parang nabutas po yung spine ko sa upper back. Nakadantay lang kasi ako nun, so naglalaro silang dalawa. Nadiinan po yung spine ko. So hindi ko po alam kung yun po yung naka-trigger. Pero kinabukasan po nakalakad po ako, nakapaglaban ng kaunti. Pinilit ko maglaba kahit na naka-walker ako. Konti lang naman. Para lang magalaw ko po yung katawan ko. Kasi ganun po ako lumalaban, kahit na nahihirapan po ako. Pinipilit ko po ikilos yung sarili ko. Kahit napapagalitan na po ako ng tatay ko, asawa ko, na hindi daw po ako magpahinga. Puro daw po ako kilos ng kilos, kasi nga po pinipilit ko po ikilos ang sarili ko, dahil yun na lang po yung pinaka-form ng exercise ko sana. At yun nga po nangyari nung Monday is sumakit po yung likod ko, upper back, and then bumibigat din po yung dibdib ko noon. At pag-akit ko po, sabi ko kasi sa sarili ko, papahinga ako kasi masakit na rin yung balakang ko, yung lumbar ko, at masakit na lahat yung lower extremities ko. Kaya sabi ko, ihiga ko lang muna. Naisipan ko sa taas, kasi mas komportable ako doon sa taas. Mas malamig na konti, dahil sobrang init po ngayon, nagfe-flare po ako. Yung aking nerves ay
tumitira po ng matindi sa akin pag mainit. Talagang mahapdi po pag mainit po ang panahon. So, ang ginawa ko po, doon ako umakit sa taas dahil may aircon. Doon po ako humiga. At sa hindi po inaasahan, paghiga ko po, wala pang minuto na nakahiga ko. Ang bilis po ng pangyayari na namanhid po bigla mula paakit na po dito, hanggang dito. Hanggang sa ulo ko. Na nagpatigil po ng galaw ko. Talagang tumigil po siya. As in, hindi na po ako makagalaw. At mata at bibig na lang po ang nagagalaw ko. Kita niyo po siguro sa video. Di ko po mayakap yung anak ko nun. Kasi gusto ko siyang yakapin. Umiiyak po. Binubuhat na rin ako ng panganay ko at bigat na po siya. Until na tumatagal na po, ganyan. Gasa dinala na po ako dito. Gusto ko po rin magpasalamat sa tumulong sa akin. Sa asawa ko, nabuhatin ako. Unang-una, yung daddy ko na hindi po ako iniwanan. Daddy, salamat po. Mahal na mahal po kita. At yun po, hindi po ako iniwanan ng daddy ko. Hindi ko po alam kung ano nangyayari kasi hindi ko na po magalaw talaga. Yung mind ko gumagana pa, yung pandinig ko gumagana pa, nakakapagsalita pa, pero yung mata ko, yun na lang po yung gumagalaw sa akin ng time na yun. Hindi ko na po talaga nagagalaw yung katawan ko kasi kada galaw sa akin ng daddy ko, na talagang bumabagsak ako. And ayun, ang BP ko nag-drop ng 90/50, and then pag dumating yung husband ko, nag 145 ako over 125. At yun, hindi rin niya ako mabuhat, hindi rin ako kaya. And tinawagan niya yung kapatid niya, ipamangkin niya, so 4 sila. At sobrang bigat ko daw po, nasabi sa akin ng husband ko. Talagang pinilit po nila akong ibaba, nilabas ng kwarto, na sobrang hirap, sobrang bigat ko po daw. At sa pagbaba pa ng hagdan, talagang tulong-tulong po sila. Yung anak ko po, hindi na po nagawang i-video dahil umiiyak na po pala siya daw. Umiiyak na po siya noon at nagpe-pray na lang po yung anak ko. Kaya hindi na po niya nagawang i-video kami. Hindi ko rin po alam na gano'n na po kaya pala ako kabigat. Kapag nawalan po ng sensation, buong katawan po talaga, as in. Iba po yung pakiramdam talaga. Hindi ko po as in maangat, may puwersa yung sarili ko. At binaba nila muna ako sa sofa. Talaga hindi ko talaga po wala pong sensation talaga, as in. And then ayun, hanggang sa nadala na po ako dito sa Medical City. And as expected, talagang na-rush po ako dito at nadala po kagad sa emergent area, sa urgent. And agad-agad po na in God's grace, nandun po yung naglagay ng pacemaker ko, si Dr. Bayaw. At hindi po ako pwedeng ma-MRI ng hindi po niya na-check yung device at may on po yung compatibility po ng pacemaker ko sa MRI kasi didikit po ako sa machine. And ayun, at mauubos po yung battery ng pacemaker ko. And sakto po, nandun po siya, yun, na-clear po ako na MRI. And then ngayon po, lumabas na po yung result ng MRI. Ito po, binigyan po ako ng copy. Ano po siya, back to back patient's copy po. And ayan, nakalagay po dito na talaga nag-progress po yung mga ipit po. Ito po siya. Okay. Ayun po lang. Sa ngayon po, hinihintay po yung pinaka-surgeon ko. Kasi inassess na po nila ako lahat dito. Tapos talagang nag-progress po.
may sign na po na severe na po yung myelopathy. And ayun, and dasal lang po ang hinihingi ko kasi hinihintay lang po namin yung pinaka-surgeon kung ano pong sasabihin at kakasabihin na po nila talaga at pumayag na po yung both families namin na matuloy na po at hindi ko po alam kung kailan, kung bukas, di ko po alam. Siguro yung husband ko na lang po ang mag-update. Hindi ko po alam kung magagawa niya mag-update kasi yung Facebook niya hindi po ayos yung kanyang phone. So yun lamang po ang ma-update ko. Yung heart ko po is sa ngayon okay naman, na check po ako, monitored po ako sa heart and sa lungs ko. So dasal po lang ang dahilan po nitong lahat ng post ko. Salamat.